Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong DJ Angelo. And good evening to all of you. I am your favorite DJ in this night, in this evening. My name is DJ Maria Sunshine. Sunshine no kahit gabi. And this is our show na mapapakinggan nyo lang. Hindi nyo na kailangan manood para tamarin pang open yung inyong mga TV because this is the Tonight Chat. Pwede nyo lang pakinggan kahit nagluluto kayo, makikinig lang kayo sa aming chismisa na may matututunan. Di ba, partner? Yes, speaking ng matututunan, alam nyo ba na ang topic natin ngayon ay angkop sa ating mga kabataan? Lalo na ito ay talagang napapanahon. Tama ka dyan. Speaking about napapanahon dyan, partner ha, itong kinuha natin or yung i-interviewin natin is something, not something ha, super maalam about sa magiging topic natin. And this is the first hint or information na maibibigay ko sa kanya. She is from the Far Eastern University and ang kanyang course is BS Psychology. Yes. At alam niyo bang meron na siyang 12 years as a counselor and 10 years as a school teacher. Narito po, ipinakikilala namin si Ma'am Lizelle A. Magsanok. Hello, ma'am. Good evening po, ma'am. Hello, good evening everyone. Good evening sa mga nakikinig sa atin ngayon. Tamang-tama kasi wala akong camera so ayan. Good evening everyone. Good evening to sa inyo, sa inyong dalawang DJs na nandito ngayon. Thank you. Thank you so much, ma'am, po sa pag-accept po ng aming invitation po for our podcast, The Tonight Chat. And ma'am, speaking about kanina, no, napapanahon yung ating topic, right, partner? So ma'am, may question po kami since it's related po sa psychology po. Kasi recently po, ma'am, di ba po, parang nagka-arises po yung depression, especially po in Gen Z, yung aming generation po. And one of the reason po na pinanggagalitan po na anxiety and depression po is yung parang pagkawala po ng body positivity po ng mga kasama. And speaking about ma'am body positivity, what is body positivity po sa inyo? Okay, so oo nga no. Pero actually, yung topic na yan 1960s pa, no? Meron na yan. So hindi lang yan sa mga Gen Zs, it happened few years back, decades actually. So body positivity for me is its roots in the past acceptance of your body, yourself, oo yan, and it emerged in 1996 pa nung ang isang psychotherapist, an individual who had been through treatment for almost a year or so, kaya nagkaroon ng movement na ganito, no, yung body positivity. So, for me, body positivity refers to persons, no, subjective perception of their own body, which may be different from how their body actually look or appears. No, paano niya tignan yung sarili niya? So, for me, that is yung body positivity. Ayan. Yes po, ma'am. At talagang kahit nga po ako, talagang minsan po naiisip ko rin ng ganun kasi payat po, tapos matangkad. Kahit sino po talaga siguro ma-experience ng ganun, tatanungin yung sa sarili nila. True. Yung next question ko po, ma'am, why are there people, especially young ones, who are conscious and hates their body type? Mga mapa-fat man po or skinny tulad ko or slim or etc. po. In my own opinion, no, yung mga ganito kasi especially your age, no. Marami kasing factors, no, na pinanggalingan. Maybe simula yan sa bahay, no, sa kapitbahay, even sa sariling pamilya, no. Usually sa upbringing rin ng parents siguro kulang or hindi masyadong nabuboost or napupush yung bata pa lang at a very young age na kailangan mahalin niya yung sarili niya.
So, and the fact na yung social media natin, no, especially, yes, yung mga younger ones or the Gen Zs, no, talagang naka-focus na sila, no, sa social media. Totoo na minsan kakain kayo, bawat isa sa inyo may cellphone, no, matutulog na lang kayo, or even as, no, adults, matutulog na lang, may katabi pang cellphone. So, marami siyang pinanggagalingan actually. So, madaling maapektuhan ang ating mga younger ones or ang Gen Zs natin ng mga nakikita nila sa social media, like for example is the K-pop, no? Marami tayong yung body ng K-pop should be our body. No, yun naman ay doon sa sinasabi ni DJ I mean DJ I forgot the name. Iho, what's your name nga pala? Sorry. DJ Angelo po. Si DJ Angelo na skinny, tall, no, siguro hindi lang naipaliwanag na maraming advantages ang pagiging tall, no, and even skinny, kasi parang gano'n ang nagiging na perception ng mga bata, no. Tinitignan lang nila yung the physical appearance. Hindi nila tinitingnan ano yung benefit ng pagiging payat ko, benefit ng pagiging voluptuous ko, benefit ng yung itsura ko. Ayan. So, isa doon sa mga yon ang social media. Sa akin, sa panahon ngayon, malaking effect talaga sa kanila, sa mga nakikita nila. So, parang ina-idolize, ganyan. Yung mga kung ano yung nakikita nila. So, yun. Tama po, ma'am. Kasi po, di ba, kung ano po yung pinapakita ng media po sa mga bata. Especially po, lahat po tayo, tutok po tayo sa cellphone, tutok po tayo sa TV. Kung ano po yung pinapakita nila, yun din po yung nako-consume natin. Yung parang, ano ba dapat yung maging katawan ko to be called pretty. Yun nga po yung, di ba ma'am, yung parang mga K-pop, yun na yung mga ginagaya ng mga bata. Kahit na yung mga weight po nila is hindi na po pasok sa standard ng pagiging healthy. But ito po yung nilalabas ng media po to appear beautiful po, na isa din po sa dahilan isa po sa dahilan kung bakit po Yes. mga tao na hindi nila matanggap yung sarili nila. Di ba po ma'am? Parang something na Yeah, oo. That's true, no? Sunshine. Yes. Oo, totoo yan. Kaya yun yung nakakalungkot sa panahon ngayon dahil, yun na nga, nakaano tayo sa kung ano yung nakikita natin. Hindi na sa kung ano yung, ano ba yung kaya nating gawin. Oo, Yes, hindi na yung ganun. Oo. Opo. Kasi sabi po nila, it should be attitude matters. Pero nangyayari po talaga, in reality, beauty matters po. Talaga naman. Oo. For some siguro, pero as you grow older, syempre, nawawala rin yun. Pero, yun nga, dahil yun yung, ngayon ng mga kabataan. So, pero as you grow older, syempre, nagkakaroon ng maturity na unti-unti yang nababawasan and, nagiging na lang namin yan, nagiging, change naman yung perception nyo into health, ganyan, pag yung medyo maturing age na. Yes po, ma'am, pag maturing age po. And since po sa mga bata po, no, what advice can you give to those young people to accept or change or at least improve their bodies po? Ano po yung ma-advise niyo po para sa kanila? For me, love yourself. That's number one. We really need to, or they really need to, or you really need to really love yourself. Kung anong meron ka, kung anong itsura mo. Kasi wala nang iba pa na magmamahal sa atin, kundi yung sarili natin. So, pag yan hindi mo nagawa, I'm sorry. Siguro, dyan ka magkaroon ng anxiety, dyan ka na magkaroon ng depression, kasi nakaano ka na, bakit siya? Bakit si ganun? Ang ganda, bakit ako? Ang taba? So, kailangan mo ba bigyan ng importansya yung sarili mo? You love yourself, magkaroon ka ng malakas na self-esteem, self-confidence, no, sa sarili mo na eto ko, I'm special, no? Hindi special na, pero every one of us created, no, a special being. So,
ayun, no? Kailangan lang to love really yourself. Pay attention to the way you talk to yourself, no? Sometimes kala mo loko-loko lang tayo, pero kailangan talagang kausapin natin, no? Yung sarili natin. Kailangan nating ma-convince yung sarili na I am beautiful. Sabi nga nila every morning when you wake up, mag-ano ka ng tatlong salita, I am beautiful, I am kind, I am loving. So, yun, every morning you should do that. Ayan. Grabe, ma'am. Na-touch po ako sa, di ba partner, nakaka-touch yung sinabi ni ma'am na everyone is created as special being. Grabe, na-touch ako. Yes. Tsaka yung love yourself. Siguro yun din yung isa sa dahilan kung bakit kulang tayo ng body positivity, no, partner? Yes, tulad nga ng nasabi ni ma'am kanina, tungkol dun sa social media, syempre nababumpered na tayo ng social media na ganun, ganire. Dapat ganito, mga K-pop, tall, tas maputi, ganun, tas yung buhok, ganun. Totoo. Like, magpapakulay ka ng buhok kahit hindi mo naman bagay, di ba, partner? Magkukulay ka ng pink, magkukulay ka ng... Di ba, partner? You know, to yourself, you can't be someone. Kasi meron kang your own self. You have your own identity. Yes. Yun ang hindi dapat mawala. Your own identity. Yeah, dapat meron talaga tayo nun. And hindi mo dapat ipagpalit sa iba, kundi magiging identity F ka. Ayan. Funny. Pero sometimes po, ma'am, nakaka-apekto rin po yung environment, po, ma'am. Tulad nung kasama mo po sa bahay, ganun, na parang mo pa lang, sabihan ka na, pangit naman ito. Parang mga ganun po. O kaya po yung mga yung mga kaklase po, di pa po doon nag-uumpisa yung mga bullying sa mga ganun pong appearance ng katawan natin. Nalimbawa, doon nga po nagsimula ata yung racist po, di pa po, ma'am? Yung white sa black. Ang tindi po nun eh. It happens in 18th century pa or 17th or even earlier pa yan kasi talagang yung black and white sa US, sa United States noon pa talagang kasi ang mga black sila yung mga slave lang before. That's why meron talagang discrimination among them. Pero way back, pa yun. Pero ngayon naman, meron pa rin. Oo, hindi nawawala, no? May mga pinapatay, nababalitaan naman natin, no, ng mga black people na konting lang. Sige. Ayan. Ayun na nga, yung perception na lang siguro ng natin, especially kayo, mga bata, kung paano nyo siya ma-divert into a positivity yung mga negative na mga negative na na yon na mga thoughts regarding your body, regarding your physical appearance, your skin color. Ayan, so kailangan lang nating i-practice yung refrain the negative thoughts kasi siguro yun yung makakaano talaga sa atin na magkaroon tayo ng anxiety. And thank you so much. And that's a wrap. Grabe, ang galing talaga. Ang dami natin natutunan, guys. And my pleasure. Thank you so much, Miss Annalisa. Thank you so much po, ma'am, sa oras po na ibinigay niyo sa amin. No worries. Ang dami po talaga namin natutunan. Parang kulang kulang yung oras talaga, pero ayan na nga, let's love ourselves and just be ourselves. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. And that is for our episode 1 for the body positivity. Ito yung topic natin na body positivity. And thank you so much. Anyways, this is your favorite DJ every evening. I am DJ Maria Sunshine ng Liwanag sa Gabi. Hoy! And I'm your DJ Angelo. And thank you so much. This is... sige na, Angelo. This is your favorite podcast show, The Tonight Chat. Thank you so much, ma'am. And thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone.